Nahulog, nagpatihulog, o inihulog? Yan ang katanungan ng taong bayan ukol dito sa balita ng biglang pagkamatay ni Yusek Cabral. Ano nga ba ang totoong nangyari? Pag-usapan natin yan ngayong umaga. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Pagising natin kanina umaga, bumulaga sa atin ng isang kagimbal-gimbal na storya na di umano ay namatay si Yusek Cabral, isa sa mga key figures dito sa flood control fiasco. At siya ay natagpuan sa ibaba ng bangin dito sa may Cannon Road sa Baguio. Ang tanong ng marami, ano nga ba totoong nangyari? Ang unang ulat ay baka daw siya ay nahulog, accidental na nahulog. Ang usap-usapan ngayon na siya ay also nagpatihulog, nag-commit na ng suicide. At ang mas madilim na larawan ay yung siya ay inihulog dito sa bangin na ito. Yung posibilidad na siya ay nahulog dito ay parang napakalabo. Parang isang aksidente na siya ay nahulog dito sa bangin. At nagkataon lamang na siya ay sangkot dito sa flood control scandal. Nagkataon na mag-isa siya na naandun sa Cannon Road. At nagkataon na nadula siya or anuman at bigla na lamang siyang nahulog. At nagkataon lang siguro na yung kanyang testimonya ay material dito sa investigasyon na gumugulong sa flood control. Parang napakalabo yata nun. Ano? So yung posibilidad na siya ay accidental na nahulog dyan, I don't think that is fairly credible. Wala talaga siya magiging basehan. Ang mga posibilidad na lang na umuugong dito ay siya ay nagpatihulog o committed suicide or siya ay inihulog. Kung siya naman ay nagpatihulog o siya ay nag-commit ng suicide, this will not be the first time that a public official has committed suicide. Kung natatandaan nyo noon, recently lang sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, si General Angelo Reyes, who later on became the Defense Secretary of Gloria Macapagal Arroyo, committed suicide right in front of the grave of his parents because he was dishonored nung lumabas dito sa investigasyon na tumanggap siya ng 50 milyong piso bilang pasalubong sa kanyang pag-assume ng kanyang post. Hindi ko na matandaan kung bilang Secretary of Defense or as Chief of Staff. But either way, tinanggap niya daw ang pera na ito at sa investigasyon sa Senado, siya ay napahiya because Angelo Reyes is a man of honor, he committed suicide. But for Yusek Cabral, is this also possible that she honor or value her honor so much that all of this talk about her involvement in the fiasco will push her to the brink of committing suicide? Hindi natin personal nakakilala si Yusek Cabral, pero may posibilidad na maaring siya nga ay nakonsensya at ginawa niya nga ito. But the most telling at mas maingay na umuugong na usapin ay yung siya ay pinatahimik dito at siya ay deliberately this is not suicide, this is homicide. It's typical of what you call a rub out, para mawala na yung mga testigo. Kasabihan nga dyan, dead man tell no tales. At ito yung dahilan kung bakit itong si Saldico ay bigla na lang din nagsalita. Kasi alam niya ang posibilidad nito na hindi na siya tinutulungan ng administrasyon nila Romualdez ayon sa kanya. Tingin ko naging malinaw sa kanya na mas magiging advantageous to the administration or to those who we accuse na kasangkot niya dito sa paglustay ng pera ng bayan sa flood control, mas maganda na siya ay patay na. Again, because dead man tell no tales. At yan ay mga mas maingay na posibilidad sa kasalukuyan. Pero meron isa ako nakita kanina, nabasa kanina ng komento, paano kung hindi naman pala talaga siya namatay? What if this entire death was staged, similar to what Hitler did in World War II, na sinunog na lang kunyari yung bangkay niya, pagkatapos yung pakamatay, they were not able really to verify if that was Hitler or not, because wala naman siyang mga DNA testing pa at the time. What if this was staged para lang maka-escape sila sa liability? Because a dead man has no responsibility nor liability at wala nang kukulit sa kanya tungkol sa kanyang pagtestigo sa anumang hukuman o ano pa mang mga proceedings na magaganap pagkatapos nito. So one thing is for sure, anuman ang tanging dahilan, ang larawan na ipinipinta nito ay hindi maganda para sa administrasyon. Because the people who were tagged or identified to be involved in this fiasco, which goes all the way to the doorsteps of Malacanang, are either turning up dead
or running away from the law, na nagtatago sa malayong bansa, kagaya ni Zaldico, nagre-resign sa kanilang mga posisyon, kagaya ni Martin Romualdez, di kaya ay nakakasuhan. So the people, the alliances that the administration has at the moment ay panipis ng panipis. At ang usapin na ito na meron tayo sa budget pagdating sa Bicameral Conference Committee will show you kung gaano nakahina ang ating Pangulo sapagkat hindi niya na mapilit ngayon ang Senado, di kagaya noon na basta na lang pirmahan ang Bicameral Conference Committee report. Alright mga kababayan, magre-react tayo dito no sa mga statement ni Attorney Mike Operario dito sa pagkamatay nga ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kaya sabi ni Attorney Mike Operario, nahulog, nagpatihulog o inihulog. Kaya yun po yung mga naglalaro ngayon sa mga isipan no ng mga ordinaryong Pilipino mga kababayan no. Kasi imagine dito sa itong magnitude ng corruption sa flood control mga kababayan na hindi mo maiwasan na nandito yung mga or ito yung maiisip ng mga ordinaryong Pilipino na may something, may foul play, mga ganyan. At o kaya doon sa pressure no, sa stress, sa very wala sigurong maisip na iba, kaya yun na lang siguro yung paraan niya para tumakas mga ganyong scenario no or instances mga kababayan no. Although sinabi naman ng mga otoridad sa ngayon ay wala silang nakitang foul play no dito sa pagkahulog nga ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kanina ay merong press conference ang DILG no. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na magsasagawa ng autopsy at DNA test no dito nga po sa katawan no or sa mga labi na nakita nila doon sa ilalim ng bangin no dito nga po sa may Tuba Benguet. At tuloy-tuloy pa rin naman daw mga kabayan no, kahit na wala na po si Yusek Cabral ay tuloy-tuloy pa rin daw ang investigation no patungkol pa rin dito sa flood control corruptions mga kababayan no. At sinabi niya ni Secretary Remulla no na isa to si Yusek Cabral nga dito sa mastermind mga kababayan no, sa flood control corruption, kasama dito ni Yusek Bernardo mga kababayan. So tingnan natin kung hanggang saan naabot itong kanilang investigation mga kababayan no. Kahit na wala na daw po si Yusek Cabral ay meron naman daw po yung money trail no, titingnan yung yaman, yung assets ni Yusek Cabral or dating Yusek Cabral kung magtugma ba doon sa kanyang sahod no bilang undersecretary ng DPWH at kung possible yung tinatawag nilang civil forfeiture no or babawiin yung kanyang mga assets mga kababayan. So tingnan natin no at hopefully sana ay makulong talaga dito yung mga mastermind talaga mga kababayan no, yung mga proponents no, main proponents dito sa mga flood control corruption na ito. Kasi yung hawak nga po ni Yusek Cabral ng mga dokumento, mga files no na sinasabing listahan ng mga proponents dito sa lahat ng mga nag-insert no para dito sa DPWH project nga mga kababayan ay nasa kanya. At pinangangambahan nga ito baka ay mawala no, or mapunta nga doon sa mga malikot ang kamay ay nako ay paano na po natin mapanagot talaga yung mga kawatan talaga mga kababayan. Dahil kung sana nilabas na po yan ni Yusek Cabral noon pa no ay siguro ay meron na pong resulta yung kanyang or yung mga investigation ngayon. Dahil malaking tulong yun para sa akin mga kababayan, sa aking opinion. Malaking tulong yun yung kanyang mga listahan no, na mga proponents, mga congressman or senador na nag-insert. Kasi hindi naman ito magagawa mga kababayan ng DPWH undersecretary no, na walang nag-utos sa kanila. Naniniwala ko na hindi po ang mga opisyal ng DPWH ang mga mastermind dito no sa flood control corruption. Mga instrumento lang po yan sila mga kababayan. And yet, yung mga kinakasuhan ngayon, itong mga opisyalis lang ng DPWH, ang mga kontratista, pero yung mga congressman at senador na may mga insertion dito ay malayang-malaya pa rin sila mga kababayan. No? At hindi po mawala sa isipan talaga na meron pong cleansing na nangyayari. No? Kasi bago pa ito ay meron na pong mga taga-DPWH, ang mga Pinas lang no? Sa Mindanao. Tapos doon sa may Ilocos Norte, merong kontraktor tayo na engineer mga kababayan din ang binaril no.
Kaya hindi po mawala sa isipan nating mga ordinaryong Pilipino na kung nagpakamatay ba talaga itong si Yusek Cabral, no? At dito nga si Attorney Greco Bilica ay hindi rin naniwala, no? Or hindi siya makapaniwala na nagpakamatay itong si Yusek Cabral kasi napaka-educated po nito ni Yusek Cabral, mga kababayan, no? At hindi mo talaga maisip na gagawin niya yun, mga kababayan, kasi naniwala po ako hindi po siya yung most guilty dito, no, sa nangyaring corruption sa flood control, mga kababayan, no? At may pagkakataon pa sana siya na maging state witness, mga kababayan, at isiwalat niya, ituro niya itong mga proponents, no, na hawak niya, mga kababayan, kasi talaga namang kaya niyang patunayan at ituro ang mga sangkot dito, no, lahat ng mga may budget insertion dyan, mga kababayan, kaya niyang ituro. At yun nga, sabi ko, hindi po siya yung most guilty dito. Instrumento lamang po sila dito, mga kababayan, no? Ginamit lamang po sila dito sa mga proponents talaga. Hindi sila yung main character dito sa mga nakawan dito sa flood control corruption, mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa statement ni Attorney Mike Operario, no, na patungkol dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.